Suho versus Beru, Suho versus Kiba, Suho laban sa leader ng mga Titans, Suho versus Dragon, at Suho laban sa mga Balmont, Oso at mga Giants. Kaya naman simulan na natin ang kulang sa Chapter 196 at ang kabuuan ng Chapter 197. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Masayang masaya si Suho sa kanyang pagkakapanalo at nag-level up na din siya ng 6 na beses ngayon at napansin niya ang gate sa kanyang likuran at naisip na ito na daw kaya ang labasan. Pumasok siya sa loob ng gate at napansin ang isang tower na nag-aapoy na pamilyar sa kanya na makikita sa Korea, at dito ay pinakita ang Demon Castle na siyang pinagdaanan ni Jinwoo. Isang halimaw na may 3 ulo ang nagpakita at mas kilala ito bilang Cerberus, pero nang titigan niya si Suho ay naalala ng Cerberus ang mukha ni Jinwoo kung saan pinagpawisan sila talaga ng malapot. Sa palagay daw ni Suho na hindi ito isang halimaw at maaaring isang nakakatakot lamang na rebulto at isang pinto muli ang nagpakita sa kanyang harapan. Kung hindi niya raw ito bubuksan ay wala siyang masisimulan, at nang ito ay kanyang buksan ay nag-aapoy na mga gusali ang makikita at mga halimaw na handa na siyang kainin. Napapalibutan si Suho ng malalaking halimaw pero sa ilang sandali ay napatay niya agad ang mga ito na sobra din niyang pinagtataka. Nang marating niya ang ika-10 palapag ay baliwala lamang ang mga kalaban sa kanya. Nang marating niya ang ika-28th floor ay ganun din ang naging eksena. Sa 30th floor naman ay para lamang siyang naglalaro, at sa pagtungtong niya ng 50th floor ay napatanong siya kung bakit mahihina daw ang mga kalaban dahil kahit ang mismong boss ng 50th floor ay namatay agad sa ilang tira lamang. Masyado raw kaya ang itinaas ng kanyang level pagkatapos niyang matalo si Igris, at kahit daw malawak ang lugar ay kung iikutin niya ito ng mabilisan ay magagawa niyang maklear ang isang floor sa loob ng 1 oras. Ngayon ay nakarating na siya sa ika-100 palapag ng Demon Castle at inaasahan ni Suho na mahina din ang kanyang mga kalaban, pero bigla siyang nagulat dahil nagpakita sila Esil sa kanya kasama ang 2 gwardiya nito. Biglang sumugod si Suho dahil ayaw niyang magsayang ng oras, pero wika ni Esil na wait a minute kaping mainit dahil hindi niya raw inaasahan na makakarating si Suho sa palapag na ito na wala kasamang mga sundalo, dahil noong nakaraan naman daw ay hindi nito nagawang makarating sa ika-100 palapag. Nagtataka si Suho sa sinabi ni Esil na nakaraang panahon at nagpakilala si Esil bilang eldest daughter ng Ladder Clan, at binabati niya raw si Suho sa pagdating sa pinakahuling palapag ng Demon Castle. Tanong ni Suho kung ito na raw ba ang ending at wala na raw ba siyang gagawin pa, at sagot ni Esil na tama ka, pero dati raw ay may Demon King sa palapag na ito, ngunit sila na ngayon ang namumuno sa huling palapag. Binabati raw ni Esil si Suho at kung nais daw nito ay pwede raw siyang dumalo sa gaganapin nilang kasiyahan, subalit muling tanong ni Suho na ano raw ang gate na kanyang nakikita, at sagot ni Esil na hindi raw yun parte ng Demon Castle dahil ang gate na ito ay patungo sa ibang dimensions. Sa isip ni Suho na gate daw pala ang tawag sa portal na kanyang nakikita, at sabi niya kay Esil na hindi niya alam ang kinakain ng mga demon at wala rin siya sa tamang edad para uminom ng alak, kung kahit dadalo na lamang daw siya kapag tumanda na siya ng kaunti. Kung ganun daw pala ay magkikita na lamang sila sa susunod, pero bigla niya ding naalala na hindi na bumalik si Jinwoo pagkatapos niyang sabihin na sila ay magkikitang muli. 60 years na raw ang nakakalipas simula nang maging ganito ang Demon Castle, at sila daw ang nagtrabaho ng marami nang ginawa ang rebulto nito sa mundo ng mga shadow, at sinabi ni Suho na diba ikaw si Esil, tatandaan kita kung kahit makikita tayong muli. Nang marinig ito ni Esil ay natawa siya sa hindi malamang dahilan, at bilang tugon nito na see you again sa susunod. Tanong ni Suho na ito na daw kaya ang labasan or sa lamang itong patibong, pero nagpakita ang mga umiilaw na mata mula sa dilim at sandamakmak na mga insekto ang sasalubong kay Suho. Napatunga nga si Suho sa kanyang nakita at pinakita na lamang ang mga bangkay ng langgam, kung saan sa ngayon pala ay nahabol si Suho at napatanong kung bakit ang lalaki naman daw ng mga langgam sa lugar na ito. Naiinis na si Suho dahil kahit marami na siyang napatay ay hindi maubos-ubos ang mga bilang ng mga langgam, pero pasalamat daw siya sa mga langgam dahil ngayon ay nasa level 94 na siya. Ngayon daw nasanay na siya sa mga langgam, sa palagay niya ay pwede na siyang pumasok sa pintong kanyang nakikita, at sa kanyang pagpasok ay nakita niyang sobrang laki ng silid at ang langgam lamang daw ba nito ang naninirahan sa kanyang napasukan. Napapatanong si Suho kung bakit naiiyak ang langgam na kanyang kaharap, at dito ay dali-daling umatake si Beru habang umiiyak, kung saan nagawa naman itong sanggahin ni Suho. Sa muling pag-atake ni Beru ay nagawang makaiwas ni Suho, sabay binigyan niya ng isang pagsipa, subalit nang malapit nang tumama ang kuko ni Beru kay Suho ay bigla itong huminto kung kahit sinuntok siya sa baba ni Suho. Muling umatake si Beru pero huminto na naman ito sa paggalaw, kaya naman si Suho ay sinuntok ito sa sikmura habang nagtataka na din sa nangyayari. Ginamit ni Beru ang kanyang healing magic at agad nagmadali patungo kay Suho
habang umiiyak at sa kanyang pag-atake ay nasira ang paligid dahil sa pag-iwas ni Suho. Umiiyak pa din si Beru at muli itong hindi gumalaw kung kaya't isang sapak na naman ang kanyang natamo at natanong na ni Suho kung ano daw ba ang problema ng kanyang kalaban. Humiyaw si Beru ng malakas at sinabing naging pabaya siya kanina, sabay bigla itong bumagsak habang naisip ni Suho na siya ay naging swerte sa laban at nag-level up na din siya ng 5 beses. Nakakatakot daw ang langgam na kanyang kalaban pero may pagka-weirdo ang galaw nito dahil hindi siya inaatake ng tama at biglang humihinto sa bawat kanyang pagkilos. Salamat raw doon ay natalo niya si Beru, ngunit masakit na din ang kanyang katawan at isang gate muli ang nagpakita pero hindi niya alam kung tataas pa ang kanyang level dahil ngayon ay nasa level 99 na siya. Makakauwi na raw kaya siyang tunay sa pagkakataong ito pero pagpasok niya sa gate ay mga giants at mga dragon ang sumalubong sa kanya. Kaya naman dali-dali niyang sinugod ang mga kalaban ng walang alinlangan at walang kahirap-hirap na binubutas ang katawan ng mga halimaw sa pagsuntok na kanyang ginagawa. Sa pag-atake ng isang monster ay nagawa niyang maiwasan ang sandata nito at binigyan ng isang suntok sa panga pero isang giant ang balak siyang hiwain, ngunit pinutol ni Suho ang sandata ng hawak ng giant at tumakbo sa kamay ng higante sabay tinuhod ang kanyang baba na nagsani ng pagsusuka niya ng dugo. Sa kanyang pagbagsak sa lupa ay 2 balmond ang nakasakay sa 2 oso upang siya ay tapusin pero tinuhod ni Suho ang sandata na kanilang hawak at sinipa ang isang balmond, sinuntok ang isa pang balmond, siniko ang isang oso at sinikmuraan sa tagiliran ng isang balmond. Hindi pa dito nagtatapos dahil patuloy pa ring umaatake sa kanyang mga kalaban at sa kanyang itaas ay narito ang mga balmond ng Red Blade Tribe upang palakulin si Suho pero ang bida ay nagawa itong maiwasan. Sa kanyang itaas ay muling nagpakita ang isang balmond na nakasakay sa isang dragon at binalak siyang kainin pero nakayuko siya sa tamang sandali, ngunit sa kanyang pagtingala ay nakita niyang sandamakmak na mga balmond ang nasa himpapawid na siyang nakasakay sa mga dragon. Sa isip ni Suho na mukhang gusto raw ng kalaban na atakihin siya mula sa langit at nang malapit na sa kanya ang kalaban ay nawakan niya ang mukha nito sabay binalibag sa lupa at kinuha ang dragon na kanyang sinasakyan. Isa-isa niyang tinatarget ang mga pakpak ng mga dragon, ganoon na din ang mga balmond na nakasakay dito pero isang malaking mata ang umilaw sa tabi ni Suho sapagkat ngayon ay narito naman ang mga titans kung saan naging tila palanggam lamang ang sukat ng dragon na kanyang sakay-sakay. Natatawa ang leader ng mga titans dahil 30 years na raw ang nakakalipas simula nang siya ay maging shadow ni Jinwoo. Sa laro daw na to kung saan tanging mga martial lamang ang pwedeng sumali ay nagawa natin niyang makasali ngayon na pwedeng ang ibig sabihin ay ina-acknowledge na ang kanyang power ng kanyang master at kahit daw ang young monarch ang kalaban niya ngayon ay magagawa raw kaya siyang talunin nito ngayong taglay niya na ang buo niyang kapangyarihan. Pero bigla siyang sinuntok ni Suho at napatanong kung may nagsasalita ba kanina at inisa-isa niyang muling inaatake ang mga titans at winawasak ng walang kahirap-hirap. Pinakita naman ng sandata ni Kiba at inatake ng gravity si Suho kaya naman si Suho ay napatanong kung anong klaseng pressure daw ang kanyang nararamdaman dahil tila ba dinadurog siya ng hindi malamang kapangyarihan. Napansin ni Suho ang kinilalagyan ni Kiba at naisip na ang anyo ni Igris, ganun na din kay Beru at ngayon naman si Kiba ay tila ba mga nilalang nagawa sa anino na ang ibig sabihin daw ay ito ang mga boss ng mga kalaban. Nadikdik si Suho sa lupa dahil sa matinding gravity at naisip na aslong nang mapapatay niya si Kiba ay mawawala ang gravity pero 3 dragon ang naghahanda ng kanilang pag-atake at napatanong muli kung ano ba ang nangyayari sapagkat mali daw ba ang kanyang hula dahil may 3 dragon din ang gawa sa anino. Sabay-sabay silang nagbuga ng kanilang mga apoy para sunugin si Suho at kahit walang tigil ang kanilang pag-atake ay isang liwanag ang nagpakita at narito si Suho para atakihin ang mga dragon kung saan mabilisan niya itong tinatapos gamit lamang ang kanyang kamao. Hindi pa dito nagtatapos dahil inipon niya ang kanyang lakas sa kanyang kamay at sumugod patungo sa mga shadow dragon sabay sipa sa isang balmond upang makuha ang dragon nito. Dahil si Kiba daw ang pinaka nakakainis na kalaban sa lahat ay ito raw ang kanyang uunahin pero bigla itong nagulat sa kanyang nakita at ay naglabas ng malaking apoy si Kiba at ginawa niya itong bolang apoy na parang araw sabay binuga niya ito patungo kay Suho pero hindi ito tinamaan. Sa pagtama ng bolang apoy sa bundok ay malaking parte ang nawala dito sabay nagresulta ito ng malaking pagsabog sa paligid habang si Suho ay napanganga dahil sa lakas ng pag-ataking binitawan ni Kiba. Wika ni Kiba na gaya ng kanyang inaasahan na mas cool ng tignan ng pagsabog ng kanyang atake dahil sa kanyang sandata habang si Suho ay hindi pa din makapaniwala at napapatawa na lamang sa kanyang nakita. Ngayong simula na ang Burmans ay tiyak na uso na naman sa atin ng mga pailaw-ilaw at mga pablink-blink sa paligid ng ating bahay o kaya naman sa paligid ng mga puno. Kaya naman naganap agad ako sa TikTok ng murang-mura pero sobrang quality naman na Christmas lights. Grabe bagsak presyo talaga dahil sa 78 pesos mo ay may pang Christmas decor ka na solar
solar lights. At tama ka, hindi mo na kailangan pa itong isaksak sa mga outlet dahil sinag lamang ng araw ay sapat na para ito'y gumana. Hindi ka rin makakamba na baka hindi ito gumana sa oras na mabasa ng ulan dahil waterproof na nga ang pagkakagawa dito. Tatlong klase nga ng ilaw ang iyong mapagpipilian, merong puti, warm white at iba't ibang mga kulay. Gaya ng karaniwan ay may mode din ito na blink-blink, mabagal o kaya mabilis. Kaya naman dahil simula ng Pasko ng Pinoy ay huwag ka nang magpahuli pa, i-click mo na ang yellow basket sa baba habang bagsak presyo pa.